811. Sinampal ni Lance ang may-ari ng pavilion sa lupa at agad na sinimulan ang paggamot. Naging maayos ang paggamot, at hindi nagtagal ay nagising ang pavilion master. "What's wrong with me? Raul, why are you here?" Pagkatapos na matauhan ang pavilion master, abala siya sa sinasabi. "Master, baliw ka? Andito si second young master sang para i-treat ka." Si Blue Pearl ang pumunta para makiusap na pumunta siya. "Ayokong tretuhin ka niya, pagbigyan mo na ako." Ngumuso si Lance, kahit kagatin ng aso ratbo kunya hahaha, hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Gayunpaman, hindi ko tinitingnan ang iyong mukha, tinitingnan ko ang katotohanan na gusto ako ni Miss Blue Pearl para makipag-away. Sumigaw ang pavilion master, "Sino ang may gusto sa iyo, sabihin mo sa akin ng malinaw." "Of course it's your daughter. Kung ayaw mong maniwala, itanong mo sa anak mo ah." "Blue Pearl? Ikaw? Pare, kagagaling mo lang, magpahinga ka pa." Pag-iiba ni Bluebeard ng usapan. "Blue Pearl? Linawin mo sa akin, gusto mo na ba siya ngayon?" "Ama, ako." Sabi ni Lance, pavilion master, "Para sa akin ang first kiss ni Miss Blue Pearl, oh hahaha." "Ano, Blue Pearl? Hindi totoo? Hindi totoo." Tinitigan ni Blue Pearl si Lance, hindi alam kung paano ipagtanggol ang sarili, kaya ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi nagsalita. "Ah!" Napasigaw ang may-ari ng museo sa sakit, nang makitang ganito ang hitsura ng kanyang anak, alam na niyang totoo ito. "Pare, huwag mong gawin ito. Umalis ka dito, wala akong anak na katulad mo." Sigaw ng may-ari ng museo. "Ama, wow!" Sigaw ni Blue Pearl. Sinabi ni Lance, "Mas mabuti kung hindi, pagkatapos ay kukunin ko ang isang magandang babae at uuwi ako para maging asawa ko, hahaha, salamat, pavilion master." Tumawa si Lance, kinuha ang Blue Pearl at tumalbog sa magkabilang paa, at biglang bumagsak ang isang malaking puwersa ng isang bitek ng gagamba sa lupa, habang ang lalaki ay bumaril sa langit daan-daang metro ang layo. Dinala ni Lance ang Blue Pearl. "Raul, bitawan mo ako." "Blue Pearl? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng iyong ama na walang katulad mong anak na babae, kaya kukunin ko na lang ito at iuuwi bilang asawa ko." "Ikaw, galit na salita lang ang sinasabi ng tatay ko. Wala akong pakialam." Bumalik si Lance sa bahay ni sang kasama si Blue Pearl sa kanyang mga bisig. Nakatagpo lang siya ng lolo ni Raul. "Raul, bakit mo dinadala pabalik si Miss Blue?" "Haha lolo, ayaw na ng may-ari sa anak na ito, kaya sinundo siya ng apo at iniuwi." "Ha! May magandang bagay pa." "Lolo, hindi na ako magpapaloko sayo, sinundo lang ni apo ang isang magandang babae at umuwi, marami pang gagawin." "Go go go?" Naiintindihan ni lolo, hahaha. Binigyan ng lolo ni Raul si Lance ng "Oy get it, look." Bumaril si Lance sa kanyang patio na may hawak na Blue Pearl sa kanyang mga braso habang sumisigaw si Blue Pearl. "Raul, bitawan mo ako. Raul, huwag, huwag." "Ah, Raul? Nakikiusap ako? Bata pa ako, huwag." Wala pang 10 minuto matapos bumalik si Lance sa bahay ni Raul kasama si Raul sa kanyang mga bisig, nagmamadaling dumating ang may-ari ng Chinju Pavilion. Alam ng may-ari ng Chinju Pavilion kung anong klaseng tao si Raul, galit lang ang sinasabi niya, pero talagang sisirain ni Raul ang kanyang anak, kaya agad siyang sumugod. "Raul, Raul!" Sigaw ng may-ari ng museo at lumipad papasok. "Stop!" Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang lolo ni Raul nang wala saan. Siyempre hindi mabuting tao ang lolo ni Raul, kung siya nga, paanong napakasama ng dating Raul. "Senyor, ngayon lang hinawakan ni Raul ang anak ko at umalis, pumunta ako para hanapin ang anak ko, umaasa pa rin ako na magiging matulungin ang senyor." Sabi ng pavilion master. Bumantong hininga ang lolo ni Raul, "Ano ang kukunin, hindi gagawa ng mga kaiyahiyang bagay ang apo ko, dinampot lang niya ang isang tao." The pavilion master gritted his teeth, "Senyor, nahuli talaga ang anak ko, ayon, sinundo, at nakiusap sa senyor na ibalik ko ang anak ko." "Hindi, malamang nasa negosyo ang Little House ngayon." "Ah, trabaho. Para ano?" Nanginginig ang katawan ng may-ari ng pavilion.
Kalokohan, hindi ka ba lalaking gumagawa ng lahat, at kung pumasok ka dyan at istorbuhin mo ang apo ko at may matakot ka sa kanya, pananagutan mo ba yan? Magwala ka. Senior, nakikiusap ako. Magwala. Scram. Ikinaway ng lolo ni Raul ang kanyang kamay at pinasabog ang pavilion master ilang libong metro ang layo. Sa sandaling ito, tumawa ang lolo ni Raul, Raul, magagawa mo ang iyong negosyo ng madali, babantayan ka ni lolo. Ang Qingju Pavilion Master ay nagliliyab, ngunit, walang paraan, ano ang magagawa kapag nakatagpo ang isang matandang bastard. Makalipas ang isang oras, sa kwarto ni Lance, nagluto na ng kanin sina Lance at Miss Blue. Pinandilatan ng asul na bid na babae si Lance, ngunit hindi gumawa ng gulo, nangyari na ang mga bagay, at bukod pa, nagustuhan niya si Lance sa loob. Hinaplos ni Lance ang mukha ni Blue Pearl at bumulong, kasaysayan, hindi ko alam kung ano ang kapalaran mo, iniisip ko kung sinong gwapong lalaki ang nagpapakasal sa iyo, sayang. Ano ang sinabi mo? Blue Pearl? Ang ganda-ganda mo? Totoo lahat, hindi na parang memory stone. Anong kanta? Wala lang, mas maganda kung hindi ko sasabihin sa'yo, sa halip ay magiging desperado ka na lang. Sakit, Raul, maaari kitang bigyan ng babala, ngayong akin na ako, kung mabibigo mo ako sa hinaharap, hindi pa ako tapos sa iyo. Oh, to be honest, if I had a choice, I wouldn't want to fail you. Bakit lagi kang nagsasalita ng kakaiba? Well, natatakot ako na ang iyong ama ay naghihintay ng mahabang panahon, kaya lumabas ka. Anong sabi mo? Nandito ang tatay ko. Oo, matagal na, pero hindi siya pinapasok ng lolo ko at abalahin tayo. Ikaw, ang pamilya mo ay hindi mabubuting tao, umiiyak na sabi ni Blue Pearl, nagmamadaling magbihis, pagkatapos ay tumakbo palabas ng bahay ng sang at siguradong nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa labas ng pintuan. Phew! Huminga ng malalim si Lance, saka ngumiti. Sa mundong ito ng memorya, magagawa ni Lance ang anumang bagay, at talagang nakakapreskong ito. Nadama ni Lance na magiging maganda kung ang kanyang buhay sa totoong mundo ay maaari ding maging kasing dali at nakaka-relax tulad ng dito, ginagawa ang anumang gusto niya. Gayunpaman, naramdaman ni Lance na bakit ang totoong mundo ay hindi mamuhay ng ganoon ka-relax at komportableng buhay. Matatapos na ang biyaheng ito sa Kanggu City. Bago ito natapos, hinanap ni Lance si Lucy at nanatili sa kanya ng isang gabi, na isang palm. Tungkol naman sa Blue Pearl, hindi na siya nakita simula noong araw na iyon, at nabalitaan kung ipinadala siya ng kanyang ama sa ibang lungsod at hindi siya papayag na magpatuloy na makipag-ugnayan kay Raul. Tungkol naman sa magandang babae na si Yancy na pumatay kay Lance, hindi na siya nakita ni Lance hanggang sa umalis siya, nakakalungkot lang, kung mayroon pa sa susunod na pagpasok niya sa Kangmu City, gusto siyang hanapin ni Lance, alam ng kanyang tirahan na si Lance. Pagkatapos, ngumiti si Lance at umalis sa mundo. Sa sandaling lumabas si Lance, ang buong Kanggu City ay biglang tumahimik ang lahat at pagkatapos ay nawala na parang namatay ang mga ilaw. Lance's katawan, ang mas mababang village sa village entrance ilog. 812. Nagising si Lance Damon mula sa ilog. Pinunasan ni Lance ang isang dakot ng tubig ilog sa kanyang mukha. Brother Lance. Sa sandaling iyon, isang boses ang lumabas. Nilinggan ni Lance ang kanyang ulo upang makita na ito ang pinuno ng nayon ng mundo, si Jindalf. Jindaufo, salamat sa iyong tulong. Haha, Brother Lance, kumusta ang ani sa pagkakataong ito? Oh, not bad. By the way, nasaan ang mabigat kong espada? Isang mabigat na espada. Kumunat ang noo ni Jindalf. Hindi ba kasama mo ang mabigat mong espada na sumabak sa balon nang pumasok ka sa Pale Twilight? Ah, shucks. Medyo nanlumo si Lance, mabilis siyang pumasok at nakalimutang ibigay ang mabigat na espada kay Jindalf para iligtas, si Lance ay tumalon sa balon na may mabigat na espada sa kanyang mga braso, kaya walang paraan iyon. Ang mabigat na espada, na napakabigat, ay maaaring malaman kung saan ito mula sa ilalim ng ilog sa ilalim ng lupa. Magagawa ko pa bang tumalon sa balon at hanapin ito? I am afraid I can't.
The structure of the memory stone is very complicated. Kapag hindi nakabukas ang memory stone, tumalon ka sa balon na yan, wala naman, kung hindi ka naniniwala, go lang at kunin. Isang tingin. Bumalik si Lance sa pasukan ng memory stone sa Kangoo City at tumalon sa balon na iyon mula sa pasukan. Pagkaraan ng halos 10 metro ang lalim, si Lance ay lumapag sa ilalim ng balon. Nalaman ni Lance na ang ilalim ng balon ay nakaukit. Na may maraming hindi maipaliwanag na mga ron, ang ganitong uri ng mga ron, sa unang tingin ito ay medyo katulad ng uri ng maliliit na circuitry sa motherboard ng isang computer, ngunit ito ay ganap na naiiba. Si Lance ay nagkaroon ng ilusyon na ito ay isang napaka-high-tech na produkto. Isang high-tech na produkto na ganap na nalampasan ang panahong ito. Hindi nakita ni Lance ang mabigat na espada at bumalik sa lupa sa desperasyon. Nahanap mo na ba? Hindi. Ito ay talagang kakaiba. Tumalon ako sa balon gamit ang aking mabigat na espada sa aking mga bisig, at ngayong wala ito, tumalon ako muli sa balon at wala akong makita, at wala akong makitang labasan, kaya paano ang aking lumutang ang katawan palabas ng ilog sa ilalim ng lupa? Natawa si Gandalf, hindi ko alam yan. Itong memory stone, parang hindi kasing simple ng bato, marami akong nakitang ron sa stone wall sa balon, parang circuit board. Nako, ewan ko. Kung hindi ako nagkakamali, kapag nabuksan ang memory stone, siguradong may bukas na balon, ang katawan nating tao ay parang sand card ng cellphone, nakapasok dito, ang katawan. Pumasok sa memory stone, pumasok din ang mabigat mong espada sa memory stone, pero hindi na lumabas ulit ang mabigat na espada. Iyon lang. Walang magawa si Lance, isang magandang mabigat na espada ang nawala ng ganoon, maliban kung binasag niya ang memory stone, baka mahanap pa niya itong muli. Gayunpaman, ito ay wala, gayunpaman, ang kasalukuyang paggamit ni Lance ng mabigat na espada ay maaaring hindi kasing lakas ng kanyang walang laman na lakas ng kamay. Pagkatapos ng lahat, ang mabigat na espada ay 16,000 libra lamang, at ang kanyang walang laman na kamay ay maaaring gumamit ng 50,000 libra ng lakas. Umalis si Lance sa World Village at agad na bumalik sa Martial Arts Academy. Sa pagbabalik sa Martial Academy, nalaman niya na ang Martial Academy ay nagbakasyon na sa taglamig. Sa sandaling ito, nasa isang dormitoryo ito. Bakit hindi pa bumabalik si Kuya Lance, baka may nangyari? Ba, huwag kang magsalita ng kalokohan, ano kayang mangyayari sa memory stone? Sa sandaling ito, lumipad si Lance mula sa malayo. Kuya Lance. Si Sarah ang unang tumalon dito. Ngumiti si Lance, Elsa, Bella, Sarah, hindi ka pa umuuwi. Winter break na, akala ko nakauwi na kayong lahat. Paano iyon? Binigyan ni Elsa si Lance ng isang blankong tingin, 50 araw na hindi kita nakikita, miss na miss ko ito. Tumingin si Lance kay Elsa at ngumiti. Daw, hindi masama, nakalusot ka na ngayon sa Hautian Perfection Realm. Tumingin muli si Lance kay Bella, at si Bella ay nakalusot din sa Hautian Perfection Realm. Si Sarah, sa kabilang banda, ay nakalusot na sa Innate Realm. Kuya Lance, kumuha ako ng Iron Tree Heartla. Sinabi ni Lance, Sarah, mataas ang iyong talento. Subukang magtagumpay sa iyong sarili at huwag masyadong umasa sa mga panlabas na bagay, ito ay makakabuti para sa iyong kinabukasan. Ma'am, konti lang ang nakin ko. Tinanong ni Bella, Lance, may napala ka ba nang pumasok ka sa Kangoo City? Gaano kalayo ka na ngayon sa iyong pagpapagaling? Kinakabahan ding tumingin si Elsa kay Lance. Ngumiti si Lance, naabot ko na ngayon ang antas ng isang 14 na gradong manggagamot. Ano? Nagulat silang lahat nang sabihin ni Lance ang 14 na baitang, ito ay masyadong hindi ka panipaniwala. Oh, tara na. Sabay nating buhayin si Sally, hindi na natin siya kayang hintayin pa. Ma'am. Nasa sabik sina Elsa at Bella, kasama na si Lance. Dumating ang ilang tao sa bahay ni Professor Linhan. Lance, halika dito. Kuya Linhan, nandito ako para buhayin si Sally, sa tingin ko oras na. Ah.
Nanginginig ang katawan ni Lin Han, sa katunayan, palaging iniisip ni Lin Han na ito ay isang bagay na wala sa mundong ito, si Lance ay humihingi lamang ng psikolohikal na kaginhawaan, hindi talaga posible na magagawa niya ito. Hindi ka nagbibiro, di ba? Hindi ba't sinabi mo na kailangan mo ng kahit man lang kapangyarihan ng isang 13 gradong manggagamot para magawa iyon? Tiningnan ni Professor Lin Han si Lance ng kalahating puso. Hehe, Kuya Lin Han? Sa totoo lang, 14 na baitang manggagamot na ako ngayon. Ano? Halos matamba si Lin Han sa gulat, 14 na baitang. Tao pa rin ba ito? Hindi pinansin ni Lance ang pagkagulat ni Lin Han at pumasok sa basement. Hindi gaanong nagbago ang katawan ni Sally mula sa nakalipas na 50 araw. Tanong ni Sarah, Brother Lance, paano mo ito bubuhayin? Napakatigas ng mga mata ni Lance at sinabing, napakasimple. Napakasimple pa rin ito. Nanginginig sa pagkabigla si Professor Lin Han, ang mga mata ni Lance ay nagpakita ng napakalaking kumpiyansa. Si Lance ay naglakas loob na sabihin ang napakasimpleng 4 na salita, na nagpapahiwatig na si Lance ay may plano na sa isip. Ngayon ang katawan ni Sally ay napreserbo ko gamit ang life preservation technique, ang kanyang katawan ay hindi nasira sa anumang paraan, ito ay katumbas ng pagkamatay lamang, ngunit ang temperatura ng kanyang katawan ay nawala. Susunod, gagamitin ko ang return to heaven technique. Para unti-unting makabuo ng temperatura sa katawan ni Sally, kapag bumalik na sa temperatura ang temperatura ng katawan ni Sally, babalik ang katawan ni Sally sa kalahating oras na kamamatay lang niya at hindi pa nawawala ang temperatura ng kanyang katawan. Pagkatapos, gagamitin ko ang return to life technique para muling tumibok ang heartbeat ni Sally. Phew! Huminga ng malalim si Lance, kahit na ang proseso ng paggamot na inansayo niya sa kanyang isipan ng hindi mabilang na beses, puno pa rin ito ng tensyon upang aktwal na simulan ang pagpapatupad nito. Bagamat sinabi niya na ito ay simple, na parang 2 hakbang lang, alam niya kung gaano karaming mga variable ang kasangkot, at ito ay imposible upang sabihin. Sige, kailangan ko ng tahimik na kapaligiran, lumabas kayong lahat, walang papayagang pumasok sa basement at iistorbo ako ng 3 araw. Sabi ni Lance Damon. Ganun ba katagal? Hindi talaga matukoy kung gaano katagal ito, ngunit kung hindi ka magtagumpay sa 3 araw, hindi mo na kailangang magpatuloy. Buti naman, sumaya ka. Kuya Lance, cheer up. 813. Ilang tao ang umalis sa basement, si Lance lang ang naiwan. Tumingin si Lance kay Sally at sinabing, Sally, magsaya ka rin, kaya magsimula na tayo. Ang unang hakbang ni Lance, ang Heaven Returning Technique. Ang Return to Heaven Technique na ito ay tinatayang kukuha ng Lance ng hindi bababa sa 2 araw. Upang maging mas tumpak, hinubad muna ni Lance ang lahat ng damit ni Sally nang hindi nag-iiwan ng kahit isang bakas, hindi ito isang rogue, ngunit hindi siya papayag na mangyari ang anumang pagkakamali. Naglabas si Lance ng libu-libong pilak na karayom, at para sa paggamot na ito, pinagsama rin ni Lance ang marami sa kanyang sariling natutunang mga kasanayang medikal, kaya medyo mataas pa rin ang kumpiyansa ni Lance. Si Lance ay malapit nang magpasok ng mga pilak na karayom sa buong katawan ni Sally, halos alinman sa mga mas mahalaga, regular na acupuncture point sa katawan ni Sally, parehong ibabaw at panloob, si Lance ay magpapapasok ng isang pilak na karayom, ang dahilan kung bakit siya pupunta. Ang pagpasok ng mga pilak na karayom ay para mas artificial na kontrolin ang kanyang katawan. Ngayon, si Lance ay artificial na kontrolin ang kanyang acupoints, at pagkatapos ay subukang gawing artificial na tumakbo ang kanyang mga function ng katawan ng tao, ang pagtakbo lamang, ay makakapagdulot ng enerhiya ng katawan, ang reaksyon ay temperatura ng katawan. Ang bawat hakbang, bawat punto ng acupuncture, ay napakahalaga, kahit isang pagkakamali ay magiging isang kabuoang pagkawala, o, ang artificial na pagkasira ng kanyang katawan, at kapag ito ay nawasak, walang paraan upang ayusin ito. Hindi tulad ng isang buhay na tao, maaari pa rin gumaling. Phew! Sa isang kisap mata, kalahating araw ang lumipas, at si Lance ay gumugol ng kalahating araw sa pagpasok lang ng karayom.
Sa sandaling ito, sa labasan ng basement, si Elsabella at ang iba pa ay sabik na naghihintay doon, na parang mga miyembro ng pamilya na naghihintay sa labas ng pinto ng operating room. Lumipas ang oras sa bawat minuto, at sa isang kisap mata, lumipas ang isang araw. Nag-aapoy sa pagkabalisa si Lance. Bakit? Bakit wala pa ring tugon? Sa loob ng puso ni Lance, bagamat ang proseso ng paggamot ay kinalkula ng detalyado, hindi ito kasing epektibo ng naisip niya. Si Lance ay labis na nag-aalala at tumigil. I have to be calm, the more I have to deal with this situation, the more calmly. Nagawa ko na lahat ng hakbang na dapat kong gawin, bakit hindi sumasagot ang katawan ni Sally? Bakit? Bakit ganon? Tinapik-tapik ni Lance ang kanyang sarili sa ulo. Pagkalipas ng ilang minuto, nagkaroon ng flash of insight si Lance at sinabing, maaaring nasa freezer ang katawan ni Sally. Kung tutuusin, hindi iyon nakalkula ng anumang mga nakaraang kalkulasyon na ginawa ko sa aking isip. Gayunpaman, kung hindi siya sa isang freezer, mabubulok ang kanyang katawan, at kahit ang napakaliit na pagkabulok ay tuluyang mabibigo. Paano ko ipagkakasundo ang dalawang contradiction na ito? Phew! Huminga ng malalim si Lance, nagaganap ang paggamot dito, nakasakay na siya sa isang tigre, kung hindi ito gagana, kamatayan, walang paraan pabalik, kung ayaw niyang gumawa ng paraan. Para magpatuloy, idedeklara niyang patay na si Sally. Saglit na nag-isip si Lance at sinabing, hindi naman, wala akong panahon para mag-isip, ngayon ko lang masusubukang gamitin ang internal force ko at ipasok ito sa mga pores ng katawan ni Sally para pabagalin ang pagkabulok ng kanyang katawan, pagkatapos ay gagamitin ko ang sarili kong temperatura ng katawan para ilipat ito sa kanya, at sa wakas ay magpatuloy muli, kung wala ng reaksyon, wala na akong oras para mag-ensayo kung paano siya gagamutin. Agad na sinimulan ni Lance na sundin ang bagong pamamaraan. Hinubad din ni Lance at inalis muna ang lahat o bahagi ng pilak na karayom sa katawan ni Sally. Hinawakan ni Lance si Sally ng mahigpit na nagpapahintulot sa temperatura ng kanyang katawan na lumipat kay Sally. Dahan-dahan, bahagyang uminit ang katawan ni Sally, ngunit hindi iyon ang enerhiya ng kanyang katawan. Walang pagkaantala, muling ipinasok ni Lance ang mga bagong natanggal na pilak na karayom, sa lalong madaling panahon at may 100% na katumpakan na garantisadong, pagkatapos, muling ginawa ni Lance ang mga naunang hakbang ng Return to Heaven technique. Makalipas ang halos 2 oras, sa wakas ay isang himala ang nangyari. Nagdulot ng reaksyon ang katawan ni Sally Leo. Haha, may reaksyon, tama ang ginawa ko. Tuwang-tuwa si Lance na halos hindi na siya umiyak. Ipinagpatuloy ni Lance na artificial na kontrolin ang mga acupuncture point ni Sally, na nagpapahintulot kay Sally na artificial na bumuo ng mga function ng katawan. Unti-unti, pagkaraan ng humigit kumulang 5 oras, ang temperatura ng katawan ni Sally ay tumataas at tumaas, at sa ika-6 na oras, ang temperatura ng ibabaw ng katawan ni Sally ay umabot sa estado ng bagong patay sa loob ng kalahating oras. Hindi nagmadali si Lance, at nagpatuloy, at pagkatapos ng isa pang 3 oras, ang temperatura ng ibabaw ng katawan ni Sally ay umabot na sa estado ng kamamatay lang. Yay! Ngayon ay maaari na akong magpatuloy sa pangalawang hakbang, ang Resurrection from the Dead technique. Agad na tinanggal ni Lance ang pilak na karayom, at sinimulan ang pangalawang hakbang. Ang unang hakbang ay matagumpay, ang pangalawang hakbang ay mas madali, pagkatapos ng lahat, si Lance ay matagumpay na naisagawa ang Resurrection from the Dead technique ng higit sa 1 beses, ito ay walang iba kundi ang pinaghihinalaang kakayahan upang bumalik sa pagtibok ang tibok ng puso ni Sally at ang kanyang utak. Gumaan muli, na kung saan ay, para sabihin ito ng tahasan, mas advanced na artificial na paghinga. Kinailangan lamang ni Lance ng 15 minuto para tumibok ang puso ni Sally. Sa kasamaang palad, huminto ito pagkatapos lamang ng 12 beats. Medyo nag-aalala si Lance na may mangyayaring hindi inaasahan, pinatibok niyang muli ang puso ni Sally, ngunit huminto muli ito pagkatapos ng 12 beses. Paano nangyari ito? Hindi ito nangyari noong nagsagawa ka ng muling pagkabuhay ng mga patay.
Ang temperatura ng katawan ni Sally ay mabilis na bumababa bawat segundo, kung magde-delay pa siya, ang temperatura ng kanyang katawan ay mawawala muli, at ang naunang-una step would be a waste of time. Para maisakatuparan ulit ang unang hakbang, natatakot akong hindi na sapat ang oras. Bakit nangyayari ito? Natakot si Lance. Ang hindi inaasahang sitwasyong ito ay hindi mahuhulaan. Huminahon ka. Kung mas maraming nangyayari, mas mahalaga na harapin ito ng mahinahon. Talagang makakaisip ako ng solusyon, isang hakbang na mas malapit. Hinawakan ni Lance ang kanyang buhok at sinabi sa kanyang sarili na tiyak na magagawa niya ito, kahit na sa loob niya ay balisa. Sa sandaling iyon, biglang sumagi sa isip ni Lance na ang kanyang pamamaraan ng pagbuhay sa mga patay ay para tumibok ang puso ng namatay sa pamamagitan ng artificial na kontrol, at pagkatapos ay makamit ang muling pagkabuhay. Sa modernong medisina, mayroon ding katulad na paraan ng first aid, iyon ay artificial na paghinga, tanging ang artificial na paghinga ay napakababang antas kumpara sa resuscitation. Nang maisip ni Lance ang artificial na paghinga, agad na lumiwanag ang kanyang mga mata at sinabing, pwede ko bang pagsamahin ang dalawa, habang pinapanumbalik ko ang tibok ng puso ni Sally, gagawin ko ang first aid na paraan ng mundo, ang artificial na paghinga. Kung ganoon, magagawa mo ba huling tibok ng puso ni Sally? Ipaglaban lang natin ito. Agad na isinagawa ni Lance ang resurrection from the dead technique muli, at ang tibok ng puso ni Sally ay nagsimulang tumibok, at ayon sa nauna, ito ay titigil pagkatapos ng 12 mga tibok. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, si Lance ay nagsagawa ng artificial na paghinga sa parehong oras bago pa man ito tumigil. Dati ay hindi alam ni Lance kung paano gumamit ng artificial na paghinga, pagkatapos na dumating sa mundong ito ay natutunan niya ang ilan, ngunit, si Lance ay dating labis na hinahamak ang gayong mababang antas ng pangunang lunas, hindi naisip na ngayon ang susi sa magpasya sa kapalaran ni Sally. 814. Oo naman, pagkatapos magbigay ng artificial na paghinga sa parehong oras, pagkatapos tumibok ng 12 beses, hindi na muling huminto ang puso ni Sally Leo, ngunit patuloy na tumitibok sa napakabagal na bilis na halos wala pang 20 beats bawat minuto. Maghintay ka dyan, Sally. Sabi ni Lance habang nakatingin kay Sally, at para tulungan ang pagtibok ng puso niya, diniin din ni Lance ang puso niya. Ang dalas ng tibok ng puso na 20 beats bawat minuto ay nagpatuloy ng ganito sa halos kalahating oras bago ang tibok ng puso ni Sally ay bumilis ng hanggang 30 beats. Pagkatapos makalipas ang 2 oras, ito ay bumilis ng hanggang 50 beats. Tuwang-tuwa si Lance, ang pintig ng puso ni Sally ay umabot na sa mahigit 50 beats kada minuto, ito ba ang ritmo ng tagumpay? Dahil dito, ang tibok ng puso ni Sally ay nanatili sa higit sa 50 beats bawat minuto, at pagkatapos noon, pagkatapos ng 3 oras, hindi na ito tumaas, ngunit higit sa 50 beats bawat minuto ay nasa normal na kategorya. Si Lance ay hindi nag-aalala, ang inaalala niya ngayon ay kung magising ba siya o hindi. Sa bagay, may tibok din ng puso ang isang gulay. Ang pagsasagawa ng hakbang na ito ay hindi nangangahulugan na ito ay nagtagumpay, marahil, sa pagiging isang gulay. Kung ito ay isang normal na tao na naging gulay, si Lance ay maraming paraan para gawin ito, ngunit para sa isang tulad ni Sally na naging gulay mula sa isang patay, si Lance ay walang magawa. Sally? Cheer up. After that it's up to you. Nakita ni Lance na naging matatag din ang pisikal na kondisyon ni Sally, kaya tinanggal niya ang pilak na karayom sa katawan ni Sally, pagkatapos ay isinuot ang kanyang damit at binuhat si Sally palabas ng basement. Kumusta na? Sa sandaling lumabas sila ng basement, maraming tao ang tumalon sa kanila, kabilang si Professor Lin Han at ang kanyang asawa. Sinabi ni Lance, bumalik na ang paghinga at tibok ng puso ni Sally, ngunit, hindi pa siya nagigising, kaya ngayon ay nasa kanya na ang paggising. Heavens! Hindi makapaniwala si Professor Lin Han, nakatingin kay Lance na puno ng pagsamba, sa sandaling ito, talagang gusto niyang lumuhod kay Lance, dahil, napakasamba niya. Mabuti, magising si Sally, sigurado. Tuwang-tuwang sabi ni Bella. Sige,
Ibabalik ko muna siya sa kwarto niya, paliguan siya ng mainit at magpalit ng malinis na damit. Sinabi ng asawa ni Linhan, handa na ang silid, sumama ka sa akin. Sinabi rin ni Elsa, mga damit na isusuot ko. Binuhat ni Lance si Sally sa banyo at nilagyan ng mainit na tubig ang bathtub, pagkatapos ay inilagay si Sally sa bathtub para magbabad, talagang makakapaghanda si Lance ng ilang potion, ngunit makukuha lang ang mga ito mamaya. Ngayon ang mainit na tubig na magbabad ay kapaki-pakinabang din, at maaaring makatulong sa kanya na gumising ng mas mabilis. Sa ngayon ay tinitingnan si Sally, hindi na siya maputi tulad ng dati, ngunit ang kanyang balat ay medyo mas pula tulad ng isang normal na tao. Ngunit bakit hindi siya nagigising? Sa lahat ng karapatan, dapat ay nagising na siya. Ngunit ito ay isang bagay na punong-puno na ng mga sorpresa, tutal, ang kanyang katawan ay bakante sa loob ng isang taon at kalahati, anumang sitwasyon ay hindi mahuhulaan. Pagkatapos paliguan si Sally at bihisan siya ng malinis na damit, pagkatapos ay pinahigin niya si Sally sa kama at isuot ang kumot. Si Lance mismo ay pagod dahil siya ay masyadong concentrated sa mga araw na ito, kaya siya ay pagod sa pag-iisip, at matapos takpan si Sally ng kumot, si Lance mismo ay nakatulog ng hindi napapansin. Nakita ng mga tao sa labas na si Lance ay natutulog at hindi pumasok para istorbohin siya. Matapos makatulog si Lance, kinaumagahan ng huni ng mga ibon sa labas ng bintana at ginising si Lance. Sa oras na ito, naramdaman ni Lance ang isang kamay na humahaplos sa kanyang mukha. Agad na inikot ni Lance ang kanyang ulo at tumingin kay Sally. Gayunpaman, nakapikit pa rin ang mga mata ni Sally. Masasabi ni Lance sa isang sulyap na si Sally ay nagpapanggap na natutulog. Sally, gising ka na ba talaga? Si Sally ay nagpapanggap pa rin na tulog, hindi alam kung ano ang dahilan. Sally, magsabi ka, huwag kang magpanggap na tulog. Tuwang-tuwang hinawakan ni Lance ang kamay ni Sally. Saglit na binuksan ni Sally ang kanyang mga mata at galit na binawi ang kanyang kamay at ibinalik iyon. Sally, gising ka na talaga. Tuwang-tuwa si Lance, nagising na si Sally, napakalaking pagpapala, ngunit bakit kakaiba ang naramdaman ni Sally? Sally, magsalita ka. Noon sinabi ni Sally, ikaw, sino ka? Natigilan si Lance Damon. Ako si Lance. Lance. Ako, kilala ba kita? Hahaha, okay lang, hindi pa nakaka-recover ang utak mo, dahan-dahan, makikilala mo na ako. May Sally, you're finally awake. Tuwang-tuwang niyakap ni Lance si Sally at binigyan siya ng isang malaking halik sa kanyang noo. Hindi napigilan ni Sally dahil bagamat hindi niya maalala si Lance, mayroon siyang malalim na pakiramdam sa loob niya na ang taong ito ay dapat na pinaka-close niya, napaka-pamilyar, kung hindi ay hindi niya nahawakan ang mukha ni Lance ngayon lang. Ngunit sa sandaling ito, si Sally ay biglang umubo ng 12-dosenang beses na magkasunod. Paf! Bumulwak ang isang bibig ng dugo. Anong meron? Ewan ko ba, sobrang sikip ng dibdib ko. Agad na tiningnan ni Lance si Sally at sinabing, okay lang, mayroon ka pa ring internal injuries, pagkatapos ng lahat, namatay ka dahil sa pinsalang ito. Namatay. May nangyari ba sa akin? Huwag ka nang magtanong ngayon, 1 o 2 araw lang maaalala mo, tutal, blanko ang utak mo sa loob ng 1 taon at kalahati. Sa sandaling iyon, pumasok si Bella. Nang makita ni Bella na si Sally ay kausap si Lance, ang kanyang buong katawan ay nanlamig doon. At nang makita ni Sally si Bella, natigilan muna siya, pagkatapos ay nakaramdam ng pamilyar, at pagkaraan ng ilang segundo, sumigaw siya, Bella. Sally, ikaw? Gising ka na. Tuwang-tuwa si Bella kaya tinakpan niya ang kanyang bibig, hindi napigilan ang paghikbi, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nang marinig ni Elsa ang tunog, napatakbo rin siya sa gulat. Nang makita ni Sally si Elsa, parang pamilyar siya, ngunit hindi siya makatawag kahit isang sandali. Sally! Hindi rin napigilan ni Elsa na umiyak. Sina Bella at Elsa ay parehong umakyat at niyakap si Sally ng mahigpit, hindi napigilan ang kanilang pag-iyak, ngunit bawat luha ay puno ng kaligayahan.
Si Professor Linhan, ang kanyang asawa, at si Sarah ay nakatayo rin sa silid. Ang panloob na damdamin ni Professor Linhan, ay talagang hindi maipahayag sa mga salita, dating isang patay na tao na nakahiga sa isang kabaong ng yelo, ngayon ay isang buhay na tao, hindi sa aking sariling mga mata, talagang hindi makapaniwala na ito ay totoo. Sinabi ni Lance, huwag kang umiyak sa ngayon, nagugutom si Sally, kunin mo muna siya ng pagkain, pagkatapos nito, gagamutin ko ang kanyang panloob na mga pinsala. Pupunta ako. Abala ang asawa ni Linhan. Salamat, Mrs. Lin. Pagkatapos kumain ni Sally, agad na ginamo ni Lance ang kanyang panloob na pinsala. Ang mga panloob na pinsalang ito ay masyadong mababa para magamot ni Lance sa loob ng ilang minuto. Ang dahilan kung bakit kailangan niyang maghintay para kumain bago ito gamutin ay dahil gusto niya ang katawan ni Sally para magkaroon ng mas maraming energy. Kung tutuusin, para gamutin ang katawan, kailangan din magkaroon ng sarili nitong enerhiya. Matapos gumaling ang mga internal injuries ni Sally, dinala ni Lance si Sally, upang maglakad-lakad sa paligid ng Martial Arts Academy, para makakita siya ng mga pamilyar na eksena at mabawi pa ang kanyang mga alaala. 815. Ito ang dati mong dorm. Well, I remember. I had 2 roommates. But, I forgot what they called for a while. Sabi ni Sally Brown. Haha. Good. Your brain is starting to fire back up. In a day or two at most, lahat ng gamit mo, pati na ang martial arts skills mo at kung ano-ano pa, ay babalik. You're not suffering from amnesia, it's just that you're matagal nang walang laman ang utak. Kaya lang, makalipas ang isang araw, ganap na gumaling ang utak ni Sally. I've fully recovered now. My last memory is that one night, may lalaking nakaitim na pumasok sa kwarto ko, and before I knew it, hinawakan niya ako palabas ng room, tapos sumigaw ako, pinatalsik niya ako, tapos ako. Walang alam, at nang magising akong muli, ito ay kahapon. Sige, sasabihin ko. Idinetalye ni Lance ang simula ng pagpatay kay Sally, pagkatapos ay ang awayan ni Lance sa pamilyang Harrison at iba pa, at natapos, sinabi kay Sally ang lahat ng mahahalagang bagay na nangyari sa nakalipas na taon at kalahati. Kaya ang dami kong na-miss, ang huling natatandaan ko, kakatuntong mo pa lang sa Hautian Realm, at ngayon narating mo na ang Unity Realm, kahit na ang hindi mata mo na innate realm sa isip ko ay nalampasan na, sayang, ay, napakaraming na-missed out. That damned Angus Harrison. Sinabi ni Lance, si Angus Harrison ay patay na, at ang puot sa pagitan ko at ng pamilyang Harrison ay hindi na tungkol kay Angus Harrison, siya nga pala, namatay ang mga magulang ni Bella. Ano? Paano sila namatay? Pinatay ito ng pinakamalakas na tao ng pamilyang Harrison. Napakapahamak ng pamilyang Harrison. Nanlamig ang tingin ni Lance, sa pagkakataong ito pabalik sa North Empire, hinding-hindi ko pababayaan ang pamilyang Harrison. Kikilos ka laban sa pamilyang Harrison. Panahon na, wala akong kakayahan noon, ngunit ngayon ay nakapasok na ako sa unang antas ng Early Unity Realm, at ang aking lakas sa pakikipaglaban ay higit pa sa unang antas, kaya sa pagkakataong ito, kapag bumalik ako sa Angyanhuang Empire, tiyak na hindi ko pabayaan ang pamilyang Harrison. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang tumunog mula sa likuran, ang pamilyang Harrison ay may kabuoang 3 malalakas na individual na nalampasan ang likas, kaya hindi ito ang pinakaangkop na oras para sa iyo na kumilos laban sa pamilyang Harrison ngayon. Alam ni Lance mula sa boses na ito ay si Leslie. Nang lumingon si Sally at nakita si Leslie, abala siya sa pagsasabing, Leslie, anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Leslie kay Sally, congratulations, Sally, nabuhay ka na naman. By the way, dapat sinabi sa iyo ni Lance na kahit hindi kami magkasintahan ni Lance, tinuturing pa rin kaming magkasintahan, di ba? Tumingin si Sally kay Lance. Medyo napahiya si Lance. Ito, mamaya na natin pag-usapan. Leslie, mukhang mas alam mo ang pamilyang Harrison. Ano ang sitwasyon ng pamilyang Harrison? Bakit sa tingin mo hindi ito ang pinakaangkop na oras para sa akin? Kumilos laban sa pamilyang Harrison.
Sinabi ni Leslie, ang pamilyang Harrison ay may kabuoang tatlong ninuno ng Unity Realm, dalawa sa mga ito ay nasa unang bahagi ng Unity Realm, at ang pinakamalakas na ninuno, na nasa gitna ng Unity Realm. Ngumuso si Lance, sa anumang kaso, anuman ang mangyari, sa pagkakataong ito, hindi bababa sa dalawa sa Unity Realm ng pamilyang Harrison ang malipol, at ang natitira ay malipol mamaya. Lance, hindi mahirap itaas muli ang iyong lakas, kaya bakit ka nagmamadali? Sige, tinatanong kita. Ang ninuno ng pamilyang Harrison na nakilala ko, anong klaseng lakas siya? Siya dapat ang pinamahina sa tatlong Unity Realms ng pamilyang Harrison, at pangunahing responsable para sa mga gawain ng pamilyang Harrison sa Wangjing City, at miyembro siya ng Wangjing City Palace Guards, na may kaharian sa paligid ng huling yugto ng Unity Realm, at iyon lang ang alam ko tungkol sa kanya. Ang North Empire, ang General Family, ay may mga 3 hanggang 5 malalakas na miyembro ng Unity Realm. Sabi ni Leslie. Natarante si Sally, paano mo nalaman ang napakaraming bagay? Ngumiti si Leslie, ako man lang ay anak ng isang maharlikang pamilya, paanong hindi ko malalaman? Ikaw ay mula sa isang king level na pamilya. Si Sally Brown ay sumimangot sa hindi makapaniwala. Ano? Unlike. Imposible, narinig ko lang na ipinakilala ni Lance ang hierarchy ng pamilya ng Yanhuang Empire, sinabi ni Lance na ang king level na mga pamilya ay napakakapangyarihang mga pamilya, kung ikaw ay anak ng isang king level na pamilya, gaano ka kagalang, paano ka makakatakas sa isang maliit na lugar tulad ng London City? Lance, sa itaas at sa ibaba ng bansa, kahit saang lugar ay may mga anak ng aming pamilyang Smith, na nagsabi sa iyo na ang mga anak ng mga maharlikang pamilya ay maaari lamang mag-stay sa malalaking lungsod, ikaw ay masyadong ignorante sa mga anak ng ating mga maharlikang pamilya. Hindi ako pupunta na magsinungaling sa iyo, bawat maharlikang pamilya, iyon ay libu-libong taon ng pamana, ang populasyon ng pamilya ay napakalaki. Ang aking pamilyang Smith ay may libu-libong sangay at daan-daang libong mga inapo sa kabuuan. Ang aking pamilyang Smith, sa ilalim ng angkan ng aking lolo, ang negosyo ay pangunahin puro sa lugar ng Tiannanfu, ang lungsod ng London ay nasa loob ng Tiannanfu. Ano ang kakaiba sa pagsunod ko sa aking ama sa lungsod ng London upang palawakin ang teritoryo ng aking negosyo, at sa oras na iyon, ang aking talento sa militar ay hindi pa nabubunyag, hindi pa banggitin ang aking talent for enchantment. I had no status in the family at all, but was just a marginal child that no one cared about. At saka, kahit ako ay tunay na anak ng pamilya, hindi ako pwedeng manatili na lang sa loob ng family headquarters, I was really lonely. Noon, yung sisiw na sira sa utak na si Yvonne, anak din siya ng royal family, di ba nasa London City din siya? Ang sinabi mo tungkol sa honorable status, yun lang ang mga batang may makapangyarihang talento, tulad ko ngayon. Ano? Si Yvonne ay anak din ng isang king level na pamilya. Si Lance at Sally ay parehong nabigla. Oo, mas malala pa sa akin si Yvonne. Bakit mas malala pa sa'yo? Noong ako, si Leslie, ay dating nasa White Cloud High School, bagamat hindi pa naipapakita ang aking talento sa martial arts, maaari man lang akong mag-order ng pass ang may 3 paa. Ngunit si Yvonne, hindi niya magawa. Count a 3-legged cat. Later on, my talent for mesmerism, and Yvonne, ganun pa rin daw siya ngayon, hindi na siya ka-level ko, although anak din siya ng isang royal family, but she'll always be the most marginal child in the family, walang kinalaman ang status of nobility sa kanya, ganitong klaseng bata, kahit galing siya sa magandang background, hindi magiging future niya. Napakabuti, ang hinarap na pakasalan siya, hindi nangangahulugang malakas, dahil kung walang malakas na Jin, sinong malakas na lalaki ang magnanais sa kanya, kaya sa huli, malamang na kailangan niyang magpakasal sa isang mayamang mangangalakal at mas mababang bar, tulad ng kanyang ama, si Song. Si Edward, na nagtapos ay nagpakasal sa isang anak ng isang mayamang lalaki na may maliit na pamana ng pamilya. Ako, sa kabilang banda, ay maswerte na ang aking talento ay sumabog sa bandang huli, o kung hindi, ang aking kapalaran ay pareho. It was a moment of celebration, that was terrible.
Kung hindi maintindihan ng iba, akala nila ang mga anak ng malalaking pamilya ay lahat ay may marangal na pagkakakilanlan, ngunit sa katunayan, sila ay hindi talaga, walang talento, sila ay isang palawit lamang. Anak, at sa huli, maaari lamang silang magpakasal sa ilang mayayamang mga ngalakal o kung ano paman, at unti-unting naging karaniwan. Sinabi ni Sally, kaya nga, nakakaawa si Yvonne. 816. Cut. Ang nakakaawa naman dito, depende kung kanino ikumpara, kung ikukumpara sa ordinaryong commoner, he-s in a gentry, hindi niya alam kung gaano kaganda ang buhay niya. Siyempre, kung ikukumpara sa isang mas malakas na tao sa isang mas mataas na antas o isang bagay, o isang likas na matalinong anak ng pamilya, kung gayon ito ay tunay na nakakaawa, ang kanyang buong buhay ay paghaluin lamang sa antas ng isang maharlika. Nawala siyang simpatiya, ngunit ipinagdiriwang niya ang kanyang sarili, dahil minsan noong siya ay nasa Palanan High School, naisip din ni Leslie na ang kanyang kinabukasan ay ang makihalubilo sa antas ng maharlika, at natutuwa siya na, ngayon, malapit nang umabot sa puntong kapantay na niya ang pinakamalakas sa Unity Realm, nakatayo na siya sa pinakamataas na antas sa mundo, at hindi na lang sa level ng isang gifted na bata. Sinabi ni Lance, sige, itigil na natin ang pagtalakay sa iba, naghahanda na rin tayo para bumalik sa North Empire, malapit na ang bisperas ng bagong taon, gusto mo bang magpalipas ng bisperas ng bagong taon sa Marshall Island? Si Sally ay abala sa pagsasabing, Ma'am, gusto kong makauwi ka agad, tiyak na nagulat ang aking ama na makita akong buhay. Tumango si Lance, may isa pang bagay na nakalimutang sabihin ni Lance, tungkol kay Sally na ikinasal ang kanyang ama, ito ay kasal na ginawa ni Lance. Nalaman ni na Elsa at Bella na handa nang umuwi si Lance, abala sila sa pagsasabing, Lance, mukhang may nakalimutan kang isang bagay. Ano ito? Benny. Naalala lang ni Lance pagkatapos nitong paalala mula kay Elsa. Bago pumasok sa Kango City, si Benny ay hinahabol ng mga likas na eksperto ng 4 na Island Guardian families, dahil si Benny ay lumikha ng isang martial art na tinatawag na One Sword, na sa tingin ng mga Island Guardian families ay pag-aari ng Marshall Island. By the way, kumusta na si Benny ngayon? Caught in the act? Tanong ni Lance Damon. Nahuli na, 1 linggo pa lang. Holy shit, okay lang ba si Benny? Hindi ko alam, malamang pinilit siya ng Protectorate family na ibigay ang sikreto ng One Sword, pero matigas din talaga ang ulo ni Benny at ayaw niyang ibigay ito, at ngayon medyo kumbinsido ako na si Benny talaga ang gumawa nito mismo. Mabuti, pagkatapos ay hintayin mo ako dito, pupunta ako sa Guardian Island family at ibabalik si Benny. Ingat ka. Sabay turo nung 4 na babae tapos medyo nahiya yung 4. Si Sarah ay tumatawa sa gilid. Tumingin si Lance sa 4 na dilag at ngumiti, ang kasalukuyang ako, kailangan ko pa ba kayong mag-alala? Ang Protectorate family ay hindi na malaking bagay sa harapan ko. Sinabi ni Leslie, bakit hindi ako sumama sa iyo? Kung tutuusin, nalampasan na ng lakas ng aking enchantment technique ang rurok ng likas na kadakilaan, at isang hakbang na lang ako mula sa pagiging isang enchanter sa 12 baitang. Bahala ka. Agad na sinundan ni Leslie si Lance at lumipad palayo. Naiwan sina Elsa, Bella, Sarah, at Sally. Nagtanong si Sally, napakalakas ba ng isang mesmerist sa 12 baitang? 12th grade mesmerist ay katumbas ng isang malakas na tao na nakarating sa Unity Realm sa martial arts, ibig sabihin, kung si Leslie ay magiging isang 12 grade mesmerist, ang kanyang mesmerism ay maaari na ngayong makipagkompetensya sa Unity Realm. Wow! Nagbago na si Leslie, wala na siya sa level natin. Bamantong hininga si Elsa. Ang taong ito, si Leslie, ay gustong lampasan si Lance sa Palanan High School, palaging gustong makipaglaban kay Lance, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya kayang lampasan ang. At ngayon, in love na siya kay Lance, hindi ko talaga inaasahan, hindi ko nga alam kung gaano na sila ka-develop, mukhang malabo. Kailangan pa bang hulaan? Halos 1 taon na silang magkasama sa Star Ocean Academy, at hindi ako naniniwalang malinis pa rin ang relasyon. Gayunpaman, ang kakaiba sa akin ay hindi sina Leslie at Lance. Ipahayag na sila ay magkasintahan.
Si Leslie ay mula sa isang maharlikang pamilya, at siya ay napakakapangyarihan ngayon, kaya't si Leslie ay tiyak na magpapakasal sa isang prinsipe sa hinaharap, at marahil, ang kanyang pamilya ay naayos na ang lahat. Upang hindi magdulot ng gulo para kay Lance, so walang announcement of a couple, I guess. Lumipad sina Lance at Leslie sa Four Great Island Protectorate na pamilya. Naalala ni Lance na ang Four Great Island Guardian Families ay may tatlong pangunahing eksperto na lumampas sa likas na kalikasan, na siyang tatlong pinakamalakas na Unity Realms na bukas sa publiko, kaya tinawag sila ng mga tagalabas na tatlong pinakamalakas na tao sa Marshall Island. Gayunpaman, alam ng mga insider na ang presidente ng Marshall Academy, ang mga pinuno ng World Village at ang Novice Village ay nasa Unity Realm, ngunit sila ay nakatago at hindi bukas sa publiko. Ang senior na si Fred Chin na nakilala ni Lance noon, siya ang ikatlong ranggo na pinakamalakas sa tatlong pinakamalakas na tao sa Marshall Forest Island, ibig sabihin, ang pinakamahina sa tatlong Unity Realm powerhouses ng Island Protector Family, ang dalawa pang pagkakaisa Realm powerhouses na hindi nakita ni Lance. Ngunit narinig ni Lance mula sa pinuno ng World Village na ang dalawa pa, ayon sa pagkakabanggit, ay nasa tuktok ng unang bahagi ng Unity Realm, at ang taong iyon ay tinawag na Jamie. May isa pa nasa ikatlong antas ng unang bahagi ng Unity Realm, na tinatawag na Homer. At pagkatapos ay naroon si Fred Chin, sa ikalawang antas ng unang bahagi ng Unity Realm. Noong una, gustong kunin ng Fred Chin na ito si Lance bilang kanyang disipulo, ngunit ngayon, binilisan siya ni Lance ng ilang kalye palayo. Sinabi ni Leslie, ang mga tao mula sa Four Great Island Guardian Families ay tiyak na nagulat nang makita ka, nakapasok ka sa Unity Realm sa murang edad. Kung matino sila, mas mabuting kumilos sila at ibigay sa akin si Benny, kung hindi, huwag mo akong sisihin. Sabi ni Lance. Hindi nagtagal, dumating si Lance sa Waygu family. Hulaan ni Lance na ang Waygu family ang pinakamakapangyarihan, ang pinuno ng apat na pangunahing pamilyang tagapagtanggol ng isla, kaya tiyak na nakakulong si Benny sa Waygu family. Oo nga, dumating si Lance sa Waygu family at bahagyang na-hypnotize ang isa sa kanyang mga disipulo para malaman ito. Si Benny ay nakakulong sa piitan ng Waygu family, at kung hindi ibunyag ni Benny ang sekreto ng One Sword, siya ay ikulong hanggang sa siya ay mamatay. Wala rin sa mood si Lance na pumasok sa piitan, kaya direktang sumigaw siya sa Waygu family, makinig kayong lahat at palayain si Benny, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos, bibigyan kita. 5 minuto. Sabi ni Leslie, diretso ka lang pumasok sa piitan, bakit ka pa maghintay ng 5 minuto, sobrang abala. Ngumuso si Lance, ako, si Lance, ay nasa itaas na nila ngayon, paano ko ibababa ang aking sarili para makapasok sa piitan, hindi ako naririto para pag nakawan ang piitan, narito ako para kunin ang mga tao ng hayagan at tapat. Sige. Sa oras na ito, ang pamilya Waygu ay nagpalipad ng tatlong Unity Realm Powerhouse. Ang tatlong Unity Realm Powerhouse na ito ay nagkataong natipon ngayon at lumabas nang makita nila ang isang alon ng Unity Realm Powerhouses na lumitaw. Ikaw, Lance. Si Senior Fred Chin ang unang nakakilala kay Lance, at siya lang ang isa sa tatlo na nakakakilala kay Lance. Si Fred Chin ay namangha at hindi makapaniwala nang makita niya ang aura ni Lance, na katulad lang ng unang antas ng early Unity Realm. Walang pagmamahal si Lance kay Fred Chin at sinabing, Fred Chin, huwag kang mag-ulat. Lance, ikaw, kamusta ka sa unang bahagi ng Unity Realm? Sabi ni Fred Chin. 817. Ang dalawa pang powerhouse ng Unity Realm ay abala sa pagsasabing, siya ang estudyante ng Marshall Academy na gumawa ng malaking gulo sa apat na Island Protector Families, Lance. Oo, siya iyon. Tumango si Fred Chin. Parehong namutla sina Jamie at Homer, noon, si Lance ay gumawa ng malaking kaguluhan tungkol sa Four Island Guardian Families at binugbog ang mga bagong disipulo ng Island Guardian Families mula sa taong iyon, narinig na nila ang tungkol dito, ngunit hindi nila asahan na ang taong iyon noon ay nasa kaharian nila ngayon. Lance, napakahusay na bumugbog sa mga bagong disipulo ng apat kong Island Guardian Families noon. Sabi ng Unity Realm Powerhouse na iyon na tinatawag na Homer. Ngunit sinabi ni Lance, sige,
Wala akong oras para makipag-chat sa inyo, narito ako para kunin ang isang tao ngayon, ilabas si Benny, kaibigan ko si Benny, inaalis ko siya. Diretso ang tono ni Lance, ngunit ito ay medyo utos ng kabilang partido, kaya hindi ko kasiya siya pakinggan. Kahit na si Lance ay talagang isang henyo na nakagulat sa kanila, siya ay kasalukuyang tumutuntong pa lamang sa maagang yugto ng Unity Realm, at ang tatlong tao sa kanyang harapan, ang isa ay nasa tuktok ng unang yugto ng Unity Realm, ang isa ay nasa ikatlong antas ng maagang yugto, at ang isa ay nasa ikalawang antas ng maagang yugto, kaya alinman sa kanila ang nakatatanda. Lance, huwag kang masyadong maangas, ikaw ay talagang henyo, ngunit hindi ibig sabihin na maaari kang maging bastos sa harap namin, maaari kang maging walang pigil sa Marshall Island, kahit gaano ka katalino, mayroon kang, umabot sa punto ng pagiging walang pigil sa isla ng Marshall. Sabi ni Senior Fred Chin, na tila napakasama ng loob niya, dahil, si Fred Chin ay napuno ng selos ngayon, at naalala na kinuha niya si Lance bilang kanyang disipulo, at ngayon na naabutan siya ni Lance sa isang kisap mata, ito ay isang napaka-hindi kasiya siyang pakiramdam. Bukod dito, dati nang nilaslas ni Lance ang puwitan ng kanyang pinakamatandang alagad na si Panyon, kung saan hinanap pa ni Fred Chin si Lance, ngunit hindi niya mahanap, at binalak niyang hulihin si Lance sa ibang araw para mag-higanti, ngunit ngayon nalaman niya na dumating si Lance bilang Unity Realm, at siya lang ang nakakaalam kung ano ang nararamdaman nito. Sinabi ni Lance, Fred Chin, ako, si Lance, ay hindi kumikilos ng walang ingat sa Marshall Island ngayon, ngunit sa apat na Island Guardian families, huwag iharap ang usapin sa Marshall Island, kayong tatlo lang ay hindi pa kayang kumatawan sa Marshall Isla. Ikaw. Nakita ni Fred Chin ang mayabang na tono ni Lance, at naging malamig ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, maraming mga disipulo ng Waygu family ang nagtipon-tipon, ang ilan sa kanila ay labis na nagulat nang makita nila si Lance, ngunit malinaw na wala na sila sa parehong antas ng Lance, kahit na ang lahat ay nasa parehong edad. Hahaha, Brother Lance, mukhang handa ka ngayong dumating, sino si Benny para sa iyo? Paano kung hindi natin siya palabesin? Paano ka? Sa wakas ay nagsalita ang pinakamakapangyarihang si Jamie. Sabi ni Lance, papayag ka o hindi, wala sa iyo. Magandang kabaliwan, talagang magandang kabaliwan, isang distrito ng unang bahagi ng unang antas ng Unity Realm, ay hindi man lang nakatuntong sa Unity Realm sa loob ng ilang araw, anong lakas ng loob mong pumunta sa aming Island Protectorate family bilang isang polaka sa isang balon upang magalit ka. My Island Protector family, kahit na napakaraming nakapaligid na imperyo ay hindi nang ahas na lumipat, sa palagay mo ba ay kasama ang aming apat na Island Protector families, at ang mga punong barangay at mga din na iyon? Sabi ni Homer. Sinabi ni Lance, bakit napakaraming kalokohan, huwag mong hilahin ang malakas na lalaki sa likod ng kurtina ng Marshall Island kasama ko, ang ginagawa ko ngayon ay may kinalaman lamang sa iyong apat na pangunahing isla na nagpoprotekta sa mga pamilya, palayain si Benny, kung hindi, gagawin ko. Ngumuso si Fred Chin, Kuya Wei, Kuya Huang, kita mo, masyado siyang mayabang, kakapasok lang niya sa Unity Realm, sobrang yabang niya, hindi ko na kaya. Hindi maiwasan ni Fred Chin na magmukhang sasampalin na siya. Sinabi ni Jamie, Lance, mabuti, bibigyan kita ng pagkakataon para sa kapakanan ng iyong mahusay na talento, ito ay para sa kapakanan ng pagkikita ng isa't isa sa ibang araw. How? Gusto mo bang ipaglaban kita? Well, one at a time, or together. Anong sabi mo? Say it again. Tapos na. Si Homer ay abala, iniisip kung nagkamali ba siya nang narinig. Malakas na sinabi ni Lance, isa-isa, o magkasama. Gayunpaman, personal kong iminumungkahi na dapat kayong sumama. Hahaha. Nagtawanan silang tatlo, pero hindi talaga nakakatawa, kundi isang galit na tawa. Sinabi ni Jamie, Fred Chin, magpatuloy ka, turuan mo siya ng mahirap na leksyon, para maalala ng nakababatang henerasyon na ito, at ngayon lang nila malalaman kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa kanilang mga nakatatanda. Mabuti. Kinagat ni Fred Chin ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang buong katawan ay mabangis na bumaril kay Lance.
Sa kasamaang palad, ang pangalawang antas ng Early Unity Realm ay masyadong mababa para kay Lance. Sumabog si Lance gamit ang isang random na suntok. Boom! Clatter! Nabasag ang buong balangkas ng katawan ni Fred Chin, at ang kanyang buong katawan ay sumabog sa isang pader na bato. Ah! Si Jamie at Homer ay parehong natakot sa kalokohan. Ito. Saglit na parang hindi siya makapag-react. Sinabi ni Lance, nasabi ko na pinakamahusay na sumama at kailangang maging mga bayani, ngayon ay ayos na, hindi ito isang masamang pinsala, ngunit sa kabutihang palad, hindi ko nasaktan ang mga pangunahing kaalaman ni Fred Chin para sa katotohanan na ikaw ay pagkatapos ng lahat ng Marshall Island Protectorate family. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian, una, palayain ka agad si Benny at aalis ako kasama niya, itatalo kita sa parehong posisyon bilang Fred Chin at pagkatapos ay aalis ako kasama si Benny. Pumili kayo. Lance, ikaw. Parehong hindi makapaniwalang tumingin sina Jamie at Homer kay Lance. Ngumuso si Lance, kaya parang pinili nyo ang pangalawa, kaya sabay na tayo. Nagkatinginan sina Jamie at Homer, pagkatapos ay sabay na inatake si Lance, at sa isang hampas, inilabas nila ang kanilang pinakamalakas na lakas. Gumagamit si Jamie ng sledgehammer na tumitimbang ng tinatayang 2,000 libra, na itinuring ni Jamie ang kanyang sarili na isang napakabigat na sandata. At si Homer ay gumagamit ng isang espada na napakaluma, medyo katulad ng mga espada sa laro. Buzz! Swoosh! Isang martilyo, isang espada, ang pumatay kay Lance. Dapat sabihin na naramdaman ni Lance ang pressure, pagkatapos ng lahat, ang isa ay nasa tuktok ng unang yugto ng Unity Realm at ang isa ay nasa ikatlong antas, at ang presyon ng magkasanib na kamay ay hindi maliit. Gayunpaman, ito ay pressure lamang. Mabangis na itinaas ni Lance ang kanyang kamao, ang Herculean power sa kanyang katawan ay mabilis na tumatakbo, syempre, ang pagpapatakbo ng Herculean power ay napakaubos din ng panloob na lakas ni Lance, sa panloob na lakas ni Lance, tinatayang 4 na suntok lang ang kaya niyang ihagis. Lahat ng 4 ay maaaring umabot sa 50,000 pounds ng lakas. Pagkatapos ng 4 na suntok, ang internal energy consumption ni Lance ay nabawasan ng husto, at nang walang panloob na suporta, ito ay isang individual na nakakaalam na imposibleng maabot ang pinakamalakas na kapangyarihan. Sa makatuwid, si Lance ay nagkaroon ng 4 na suntok, ngunit ito ay sapat na. Sa isang iglap, unang pinasabog ni Lance si Jamie. Boom! Bumaba ang sledgehammer ni Wei Shen at lumipad, at ang kanyang katawan ay natangay sa batong pader ng suntok ni Lance. Pagkatapos ay muling umilo si Lance at nagpasabog ng suntok kay Homer. Boom! Si Homer ay bigla ding hinaypan sa pader na bato, at gaano man kahusay o kalakas ang espada sa kanyang kamay, nadurog ito sa mga mumo sa harap ng ganap na kapangyarihan, at maging ang espada ay napilipit sa isang pockmarked na hugis. Phew! Bumantong hininga si Lance, bagamat napakaikli ng proseso, ngunit 2 suntok palabas si Lance, ang panloob na lakas sa kanyang katawan ay nabawasan ng kalahati, 2 pang suntok, ang panloob na lakas sa kanyang katawan ay naubos, Hercules, ay isa ring consumable na produkto. 818. Pagkaraan ng ilang minuto, sina Jamie, Homer, at Fred Chin, silang tatlo, ay umakyat sa abo, at lahat sila ay sobrang pangit sa sandaling ito. Sinabi ni Lance, hindi mo ba pakakawalan ngayon si Benny? Lance, paano ka magiging napakalakas? Sabi ni Jamie, sobra sama ng loob. Ang sama mo naman. Lance, nakakuha ka ba ng ilang makapangyarihang martial arts skill mula sa Memory Stone ng Marshall Island? Kung gayon, ito ay pag-aari ng Marshall Island, kaya mas mabuting ibigay mo ito. Sabi ni Fred Chin. Nagalit si Lance nang marinig niya iyon. Boom! Kumurap si Lance, isang ghost will duel ang kumislap, at isang suntok ang tumama sa dibdib ni Fred Chin. Clatter! Ang mga buto sa katawan ni Fred Chin ay gumawa ng isa pang kalampag, at ang kanyang buong katawan ay humihip muli sa batong pader. Nagalit si Jamie, Lance, bakit bigla kang nasaktan?
Nagalit din si Lance, ang antas ng lakas ko ay walang kinalaman sa Marshall Island, kung may magsasabi ng kahit ano tungkol sa natutunan ng Memory Stone ng Marshall Island, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Nanginig din sina Jamie at Homer nang makita nila ang galit sa katawan ni Lance. Sumigaw si Lance, hindi mo pa ba pakakawalan si Benny? Pagkaraan ng ilang segundo, nag-utos si Jamie na bumaba, bitawan mo si Benny. Oo. Pagkaraan ng ilang minuto, inilabas si Benny at nakita sa isang sulyap ang imahe ni Lance at ng mga likas na eksperto ng Isla Protector family na naghaharap sa isa't isa, at nanginginig ng malalim sa loob. Nang makitang muli si Lance, talagang napakalakas niya, nakaramdam ng matinding panginginig si Benny. Tumingin si Lance kay Benny, ang kanyang katawan ay napakagulo at masama, at kitang-kita na siya ay pinahirapan at ang kanyang katawan ay may bahid ng dugo. Sinabi ni Lance, Benny, samahan mo ako pauwi. Abalang sinabi ni Benny, salamat, Senior Lance sa pagligtas sa amin. Magkaibigan naman tayo di ba? Salamat. Go! Sinundan ni Benny si Lance sa buong view ng karamihan, lumipad patungo sa direksyon ng Marshall Academy. Senior Lance, bakit ang lakas mo bigla? To think na pumasok tayo sa Martial Arts Academy sa parehong taon, 2 taon pa lang ang nakakaraan, pero nagawa mo na ring harapin ang protectorate families. Mga eksperto na nalampasan ang likas, at ako ay nasa huling yugto pa lamang, at ang lahat ng ito ay ako pa rin ang lumalaban hanggang kamatayan. Sabi ni Benny. Kuya Yang, huwag mo akong tawaging senior, walang kwenta. Hehe. Salamat sa paghanga mo pa rin sa akin, ako, Benny, ay walang ngipin na makakalimutan. Sige, gusto kitang iligtas 50 araw na ang nakalipas, pero may naantala ako. Ngumiti si Benny, buti hindi mo ako nailigtas. Og! Talaga, kung nailigtas mo ako 50 araw na ang nakalipas, noon pa man ay maaga pa rin akong katutubo, at ngayon ang pagiging late innate ay ang eksaktong nagawa ko sa ilalim ng pagtugis ng malalakas na tao ng Island Protector family Ngumiti si Lance, Brother Yang, ang iyong talento ay sumabog, sa loob lamang ng 50 araw, mula sa maagang katutubo tungo sa huli na katutubo, hindi maiiwasan na ikaw ay tumuntong sa Unity Realm sa hinaharap. Sana nga, sa totoo lang, kung hindi mo ako niligtas ngayon, baka hindi na ako nakaligtas, kahit na ibigay ko pa ang sekreto ng One Sword. Dahil, pakiramdam ng Island Protector family na maaari kong malampasan ang katutubo sa hinaharap, kaya dapat nila akong patayin para maiwasan ang isa pang problema sa hinaharap. Brother Lance, nailigtas mo ang buhay ko, ngunit syempre, kasalanan ko kung bakit umabot sa ganito. Paano kaya? Brother Lance, para sabihin sa iyo ang totoo, nalaman ko talaga ang sekreto ng aking isang espada mula sa Memory Stone. Nagulat si Lance, hindi man lang ito nilikha ni Benny, ngunit talagang natutunan ito mula sa Memory Stone. Kung gayon bakit mo nasabi na ito ay nilikha ng sarili? Brother Lance, huwag mo akong pagtawanan, hindi ko ito ginagawa para sa kapakanan ng maling pangalan, isa sa pinakamahalagang dahilan, tinugis ako ng malalakas na lalaki ng Island Protector family, maaari itong mag-udyok sa akin na umunlad. Ang aking lakas ng martial arts ay mabilis, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa akin upang linangin ang isang espada, kaya ako ay lumalaban sa kanila, ang layunin ay upang pasiglahin ako upang mapabuti ang aking kaharian ng mas mabilis, pati na rin upang linangin ang isang espada ng mas mabilis. Sa wakas, mabilis akong nakalusot sa pangangaso nila sa akin, ngunit hindi ko inaasahan na maiisip nila na may malaking potensyal ako at lumipat mula sa pangangaso patungo sa pagpatay. I see. Pero tama ang ginawa mo. Anyway, thank you for saving me, you're my eternal benefactor. Sige, Kuya Yang, sa tingin ko ay mabuting tao ka, may problema ka ngayon. Ano ito? Kuya Yang, will you be my brother forever? Kahit mamatay ako, hindi kita ipagkakanulo o pababayaan. Kalokohan, but don't you mind if I'm so weak? Hahaha, Kuya Yang, masyado kang mahinhin. Sige, ngayon masasabi ko na sa iyo ang totoo, I have the Iron Tree Heart, and there's enough of it. If you stay with me, I'm willing to help you improve your lakas sa mga kayamanan na nakuha ko.
Oh my God, Iron Tree Heart. Nagulat si Benny. Oo. Lance, isinusumpa ko na ako, si Benny, ay talagang ang iyong pinakamatapat na kapatid, kahit na palagi kitang tinuturing bilang isang kapatid sa loob, ngunit natatakot akong sabihin ito dahil sa takot na hindi ako karapat-dapat, at pakiramdam ko ay wala akong kahihiyan. At hindi karapat-dapat. Hahaha Kuya Yang, masyado kang magalang, tapos simula ngayon, hindi na tayo mapaghihiwalay na magkapatid, kung may maganda ako, natural na i-share ko sa kapatid ko. Good, handa din akong magbuhos ng ulo at dugo para sa kapatid ko. Hindi na kailangan ang pagtapon ng ulo, dahil hindi ko hahayaang mamatay ang sinuman sa aking mga tao, umalis ka na, bumalik ka muna sa Martial Academy, pagkatapos ay bibigyan kita ng mga pusong bakal. Mabuti. Bumalik sina Lance at Benny sa Martial Forest Academy. Naglakas loob si Lance na tawagin si Benny na kanyang kapatid dahil may tiwala siya kay Benny. Si Benny ay isang napakakarapat-dapat at matapang na taong makasama. Naramdaman ni Lance na sa mundong ito, oras na para gumawa siya ng ilang kapatid na maaaring maghiwa sa kanyang mga tadyang. Sa mundong iyon, mayroon siyang grupo ng mga kapatid na nagdaan sa kanilang buhay, at sa mundong ito, tiyak na magkakaroon din siya ng mga mapagkakatiwalaang kapatid, si Benny ang una, hindi, si Igor ang una, at si Benny ay ang pangalawa. Nandoon din si Professor Linhan, sayang lang ang lakas ng martial arts niya, kung hindi man ay isa rin siyang maaasahang tao. Bumalik sa Martial Arts Academy, nakilala ni Benny si Elsa at ang iba pa. Sally. Biglang nakita ni Benny si Sally at ang buong katawan niya ay tulala, nakakakita ng mga multo. Sinabi ni Elsa, huwag kang matigilan, si Sally ay muling binuhay ni Lance. No way? Okay lang. Lance, anong level ka ng healer, anyway? Sabihin sa katotohanan, ako ay isang 14 na baitang manggagamot, ngunit hindi lahat ng 14 na baitang manggagamot ay makakagawa ng isang bagay tulad ng muling pagkabuhay. Tama, One Sword, malapit na tayong bumalik sa North Empire. Pagkalipas ng ilang oras, sumakay si Lance at ang iba pa sa isang eroplano patungo sa North Empire. 819. Si Lance at ang iba ay nakaupo sa eroplano, na lumilipad patungong Talavera. Benny Yang, saan ang iyong bayan? Bakit hindi ka sumama sa akin sa London City para sa bisperas ng bagong taon? Haha mas gugustuhin ko na lang na wag na, ang tagal kong hindi umuwi at sabik na akong umuwi. Benny Yang, ano ang ugali ng pamilya mo noong hinahabol ka ng Island Protector family? Tanong ni Lance Damon. Natigilan si Benny, pagkatapos ay tumahimik. Pagkaraan ng ilang segundo, sinabi ni Benny, kahit ano pa man ang ugali ng aking pamilya, iyon ang aking pamilya pagkatapos ng lahat, bukod pa, naiintindihan ko ang aking pamilya, hindi naman sa hindi ako tinutulungan ng aking pamilya, ito ay sadyang wala akong magagawa. Ang pamilya ko ay isang C-class na pamilya lamang, ngunit ang 4 na Island Guardian families ay may 3 Unity Realm powerhouses, kaya hindi ko kinasusuklaman ang aking pamilya sa hindi pagtulong sa akin. Tumango si Lance, naiintindihan ko. Ngumiti si Benny, kalimutan mo na ako, Kuya Lance, di ba may pamilya ka rin? Hindi ka na ba talaga babalik sa pamilyang Damon? Kung alam ng pamilyang Damon na tumuntong ka na ngayon sa Unity Realm, Thirst, hindi ko talaga alam kung ano ang magiging ekspresyon nila. The Unity Realm ito ang may kapangyarihang makapasok sa core circle ng Wangjing City, siguradong pagsisisihan nila ito. Bahagyang ngumiti si Lance, hindi ako katulad mo, ako ay orihinal na natiwalag sa pamilya, pagkatapos ay nahirapan akong tanggapin na bumalik sa pamilya, gayunpaman, ako ay hinabol ng pamilyang Harrison at ang pamilyang Damon ay iniwan ako minsan. Muli para mailigtas ang sarili, kaya imposibleng makabalik ako sa pamilyang Damon, wala na talaga akong kahit katiting na relasyon sa pamilyang Damon. Bukod dito, wala na akong immediate na miyembro ng pamilya sa pamilyang Damon. At nang ako ay tugisin at pinatay ng pamilyang Harrison, ang aking mga magulang at iba pang mga miyembro ng pamilya ay pinugutan ng ulo ng pamilyang Harrison.
Kung pag-uusapan, ang pag-akyat ng puot ay lumitaw sa loob ni Lance, bagaman ang mga magulang at kamag-anak na iyon ay ang dating mga kamag-anak ni Lance at walang kinalaman sa kaluluwa ni Lance, sila ay, pagkatapos ng lahat, mga kamag-anak ng katawan na ito, at, higit pa rito, mga sariwang buhay. Palihim na ikinuyom ni Lance ang kanyang mga kamao, ang pamilyang Harrison, nanumpa si Lance na hindi niya bibitawan, at nang matapos ang bagong taon, oras na para ayusin ang alitan na ito. Sinabi ni Benny, ikinalulungkot ko na ibinalita ko ang iyong malungkot na kwento. Ay, ayos lang. Ikinalulungkot ni Benny, iniisip na ang pagbanggit sa pamilya ni Lance ay nagpapaalala kay Lance ng mga malungkot na bagay. Dumating ang eroplano sa Talavera. Hindi sinundan ni Benny si Lance sa lungsod ng London para sa bisperas ng bagong taon, ngunit lumipat ng eroplano sa ibang tirahan, gayon din ang Leslie. Si Elsa, sa kabilang banda, dahil matagal na siyang hiwalay kay Lance at hindi niya kayang makipaghiwalay sa kanya, kaya hindi na siya bumalik para sa bisperas ng bagong taon at sinundan si Lance sa London City, wala na. Si Bella ay tubong London City, ang pag-uwi ay isang bagay na sigurado, kahit na wala na siyang kamag-anak. Kinakabahan si Sally pagkababa niya ng eroplano, sa tingin ng kanyang ama ay patay na siya at napakatagal na niyang hindi nakikita ang kanyang ama. Pagkababa ng eroplano, sinabi ni Lance kay Sally, Sally, may kailangan akong sabihin sa iyo. Alam ko na, nagpakasal ang tatay ko. Naku, mukhang sinabi sa iyo ni Bella, oo, ako ang nakipag-ugnayan sa kasal, ang kabilang partido ay isang makalupang emperador ng Talavera Province, ang iyong madrasta ay isang 34 na taong gulang na ministro, syempre, malapit nang maging 35, ang kanyang pangalan ay si Gian Carter. Ang taong ito ay walang kasanayan sa martial arts, ngunit siya ay napakahusay, at siya ang ministro ng pananalapi ng Tenants House. Maiisip mo itong Talavera bilang isang bansa, at ang pamilyang Carter ang may kontrol sa bansang ito, pero hindi ito sa pamilyang Carter, sa pamilyang Carter lang. Bilang kapalit ng pamamahala, dapat sundin ng isa ang mas mataas na hukuman, ang sinaunang hukuman ng North Empire sa Wangjing City. Kaya lang, pangunahing kontrolado ng hukuman ang buong imperyo sa mga tuntunin ng impluwensya, at hindi nakakasagabal sa ekonomiya at iba pang aspeto ng pamamahala sa lahat, kaya ang pamilyang Carter ay isang makalupang emperador sa Talavera, at hanggat hindi sila nahuhuli ng Imperial Watchdog, kaya nilang takpan ang lahat gamit ang isang kamay. At para sa akin, kahit na ang pinakamalakas na tao sa pamilyang Carter ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa harap ng iyong ama, lalo pa ang sinuman. Ma'am, salamat. Pasasalamat na sabi ni Sally, inayos ng husto ni Lance ang kanyang ama, kahit na mamatay siya, nagpapahinga siya ng mapayapa. Naku, magalang pa rin sa akin, sino ba ako sa iyo, at sino ka sa akin? Namula si Sally at binigyan ng tingin si Lance. Tanong ni Bella, kung gayon, babalik ba tayo sa lungsod ng London ngayon? Ngumiti si Lance, walang nagmamadali, ang susunod na araw ay ika-30 araw ng Lunar New Year, at dahil nasa tenant house ako, at si Uncle Kent ay ikinasal sa isang babae mula sa pamilyang Carter sa tenant house, paano ko nalang papansinin? At saka, hindi pa rin ako sigurado kung nasa Talavera Prefecture o London City si Uncle Kent. Agad na dumating si Lance sa pamilyang Carter. Agad na iniulat ng doorman ng pamilyang Carter na alam ito ng patriarch ng pamilyang Carter at iba pang mga likas na eksperto at agad silang lumipad palabas upang salubungin siya, literal na parang pinabagsak ng korte ang ilang malaking pagbaril. Magbigay galang sa nakatatanda. Agad na yumuko ng malalim ang ilang likas na eksperto ng pamilyang Carter nang makita nila si Lance, naramdaman nila mula sa katawan ni Lance na ang momentum ni Lance ay maaaring durugan sila ng hindi nakikita hanggang sa mamatay. Ngumiti si Lance, hindi na kailangang maging magalang, ngayon, nang bumalik ako sa London City para sa bisperas ng bagong taon, dumaan ako sa tenant house, pumunta ako para bisitahin kayong lahat, at para makita din kung nandito ang Uncle Kent ko. Welcome Senior's arrival, it really makes my pamilyang Carter, come, immediately prepare to welcome your guest in according. Kinaway-kaway ni Lance ang kanyang kamay, ang mga makamundong ritual na ito ay hindi na kailangan, mainam na pumasok at uminom ng ilang tasa ng tsaa. Senior Lance, pakiusap.
Si Lance ay napapaligiran ng ilang likas na eksperto mula sa pamilyang Carter at pumasok sa pamilyang Carter. Ang ilang mga likas na eksperto ng pamilyang Carter ay talagang hindi maipaliwanag na nabigla nang maramdaman nila ang hindi maarak na lakas ni Lance. Talento, pati na rin ang pagiging oiliary minister ng 40 Princess na gusto niyan. Ngunit nang magkita silang muli ngayon, ang momentum ni Lance ay naging dahilan upang hindi nila ito makita, at ang henyo ay talagang iba bawat taon. Si Kailing Pong, ang patriarch ng pamilyang Carter, ay maingat na nagtanong, Senior Lance, anong uri ng lakas ang nang-ahas mong hilingin ngayon? Hahaha, ano sa tingin mo? Sinabi ni Kailing Pong, sigurado akong nakatatanda na nakapasok ka na sa innate perfection, o kahit na sa innate great perfection, paano ka pa magkakaroon ng ganoon kalakas na aura? Hehe. Hindi sinabi ni Lance na nakapasok na siya sa Unity Realm, kung hindi, ang mga taong ito ay kailangang matakot hanggang mamatay. At saka, kahit na siya ay isang innate perfection, sapat na para durugan itong Carter family, dahil ang patriarch ng pamilyang Carter na ito ay isang late innate lamang. Sa kabilang banda, ang pinakamalakas na tao sa pamilyang Carter ay isang late innate lamang, ngunit nagawa nilang pangasiwaan ang isang Talavera Prefecture, na katumbas ng pamamahala sa isang bansa, na sapat na upang ipakita na sa mundong ito ay lubhang kapakipakinabang na maging isang likas na dalubhasa. Iyon ang dahilan kung bakit, ang mga martial arts practitioner ng North Empire ay umaasa na lahat ay tumuntong sa likas na isang araw. 820. Tungkol naman sa Unity Realm, hindi ito isang bagay na pinang-ahas ng mga ordinaryong tao na guni-gunihin. Uminom si Lance ng tsaa sa pamilyang Carter, at ilang patriarch ng pamilyang Carter ang magalang na gumawa ng tsaa para kay Lance at sa iba pa, kadalasan sila ay nasa matataas na posisyon, ngunit sa ngayon, sa harap ni Lance, sila ay parang isang mababa. Sige, salamat kay Clan Chief Kai para sa tsaa, oras na para bumalik ako sa London City. Buti, inayos ko na ang eroplano para sayo, nasa internal airport ng pamilyang Carter. Mabuti. Inihatid ng ilang pinuno ng angkan ng pamilyang Carter si Lance sa eroplano. Habang papalayo si Lance, maraming mga pinuno ng angkan ang tumingin sa langit, nagtataka kung ano ang iniisip nila. Sinabi ng isa sa mga deputy clan chief, anong uri ng kaharian si Lance? Napakalakas ng aura sa kanyang katawan. Definitely an innate success, too terrifying talent, kung magpapatuloy siya ng ganito, hindi ba mababaligtad ang future? Thirst, what a human being? Gee, forget it. We're not even on the same level. If we say compare again, we'll make people laugh. Fortunately, we were wise enough to marry him in the first place, and now we're in charge of the Talavera mansion and more stable again. That Bai family has always wanted to divide our territory. I heard that they are moving up and down, and are very close to the sons and daughters of several royal families in Wangjing City. We don't know if they will divide our territory one day. If Lance is willing to give us a hand, that would be great. Lance took a special plane back to London City. As he was about to arrive at his home, Lance said to Sally, Sally, wait outside first. I'm afraid that if you go in suddenly like this, your father's heart won't be able to take it, so you can come in to meet me after I've made it clear to your father. Manam. Lance and Elsa and the others entered the villa first. In the villa, Kent was in the living room not knowing what to do, and Lance smelled shit right away. As soon as he entered the living room, he saw that Kent and Gian were tossing a baby, changing the baby's diaper, and Kent's face was smiling, obviously very happy, and the baby looked like it had just turned a month. Lance was stunned. Kent saw Lance was also stunned. Then great joy to Lance, you can come back. I thought you would not come back this year for the new year. Quick, come in. Gian was also busy calling out, Senior Lance. Lance looked at the baby and said, this is. Haha, Lance, this is my son? Just a month old. Kent said with a smile on her face. I go? No way. So quick? Only got married last New Year's Eve. He.
Both Kent and Gian laughed a little awkwardly. Lance saw the smile on Kent's face, and then remembered Sally. He couldn't help but feel some emotions inside. Kent now had a son, although it was heartbreaking to lose his daughter, but eventually he would gradually forget the pain he felt when he lost his daughter because of his son. What's the name? Lance asked. Gian said, call Kent Brown. Kent Brown? Huh? It seems I'm really going to be a brother-in-law, ha ha ha. Lance laughed, but Kent was dark. So happy day? He didn't know why Lance suddenly said to be brother-in-law, deliberately brought up Sally. This past year, Kent really didn't want to think of his daughter. It was too painful. He could only use time to heal that pain. Fortunately, the birth of his son has distracted him a lot and made him happy. Lance, maupo ka? Definitely an innate success, too terrifying talent, kung magpapatuloy siya ng ganito, hindi ba mababalik? Future. Thirst, ano bang tao? Chi, kalimutan mo na, hindi pa nga tayo magka-level, kung sasabihin nating compare ulit, magpapatawa tayo buti na lang, we were wise enough to marry him in the first place. And now we're in charge of the Talavera mansion and more stable again. Ang pamilyang Baynaya noon pa man ay gustong hatiin ang teritoryo natin, nabalitaan ko na umaakyat baba sila, at napakalapit sa mga anak ng ilang royal. Mga pamilya sa Wangjing City, hindi natin alam kung hahatiin nila ang teritoryo natin balang araw kung willing si Lance na tulungan tayo, maganda yan. Sumakay si Lance ng espesyal na eroplano pabalik ng London City nang malapit na siyang dumating. Sa bahay niya, sinabi ni Lance kay Sally, Sally, maghintay ka muna sa labas, natatakot ako na baka pagbigla kang pumasok ng ganito, hindi kakayanin ng puso ng tatay mo, kaya pwede kang pumasok para salubungin ako pagkatapos. Nilinaw ko na sa tatay mo. Manam, si Lance at Elsa at ang iba ay naunang pumasok sa villa. Nasa sala si Kent hindi alam ang gagawin, at naamoy na agad ni Lance ang tae. Pumasok siya sa sala, nakita niya si Kent at Gian na naghahadjust ng baby, nagpapalit ng diaper ng baby, at nakangiti ang mukha ni Kent, halatang tuwang-tuwa, at parang isang buwan pa lang ang baby natulala si Lance, nakita ni Kent si Lance. Natigilan din, tapos sobrang saya sa. Lance, makakabalik ka? Akala ko hindi ka nababalik ngayong taon para sa bagong taon, dali, pasok ka, abala rin si Gian sa pagtawag, Senior Lance. Lance tumingin sa bata at sinabing, ito. Haha, Lance, anak ko ito? Isang buwan pa lang? Nakangiting sabi ni Kent, I go, no way, so quick, last na lang nagpakasal. Year's Eve? Hihihi. Medyo awkward na tumawa sina Kent at Gian. Nakita ni Lance ang ngiti sa mukha ni Kent, at saka naalala si Sally, hindi niya maiwasang makaramdam ng kung ano-anong emosyon sa loob, may anak na si Kent, bagamat nakakadurog ng puso ang mawala. Anak niya, pero kalaunan ay unti-unti niyang nakakalimutan ang sakit na naramdaman niya nang mawala ang anak niya dahil sa anak niya, anong pangalan? Tanong ni Lance. Sabi ni Gian, tawagan mo si Kent Brown. Kent Brown? Ha? Parang ako talaga. Magiging bayaw, hahaha, tumawa si Lance, pero si Kent ang dilim, sobrang saya ng araw, hindi niya alam kung bakit biglang sinabi ni Lance na bayaw, sadyang pinalaki si Sally, nitong nakaraang taon, ayaw talagang isipin ni Kent ang anak niya, sobrang sakit, oras lang ang magagamit niya para pagalingin ang sakit na iyon, buti na lang at marami siyang na-distract at napasaya ang pagsilang ng anak niya. Lance, maupo ka? Huwag kang tatayo dyan sa lahat ng oras. Si Kent ay abala, pagkatapos ay mabilis na humingi ng tulong sa yaya, na itinapon ang mga pupi na lampin at iba pang basura sa labas. Tumawa si Lance, Uncle Kent, wala kang anak na lalaki at nakalimutan mo na ang iyong anak na babae, hindi ba? Lance, huwag kang ganyan, paano ko nakalimutan ang anak ko, natatakot lang akong isipin. Sige, Uncle Kent, no offense, gusto ko lang sabihin sa iyo na binuhay kong muli si Sally. Ano? Natulala ang buong katawan ni Kent Brown.
Alam kong mag-overeat ka, sinabi ko na sa'yo noon nabubuhayin ko si Sally balang araw, tingnan mo, akala mo talaga sinusubukan kitang i-comfort, hindi mo siguro ako pinaniwalaan tungkol doon. Lance, ikaw? Hindi mo ako banibiro. Tinapik ni Lance ang balikat ni Kent at sinabing, Uncle Kent, paano ako magbibiro sa iyo tungkol sa mga ganyang bagay, nasa labas ng bilya si Sally. Pagkatapos sabihin iyon, sumigaw si Lance, Sally, pumasok ka. Agad na tumakbo palabas ng bilya si Kent at nakita kaagad na naglalakad si Sally sa pintong bakal sa labas ng bilya. Sally. Tatay. Mag-ama na umiiyak at magkayakap, si Lance at ang iba pa ay hindi inistorbo, nagpunta upang gumawa ng tsaa sa sala, at pagkatapos ay tinukso ang anak ni Kent. Galit na sinabi ni Bella, huwag mo siyang kulitin, ano ang tinutokso mo kapag natutulog ang mga tao? Sige, hahaha. Ibinalik ni Lance si Kent sa crib. Inabot ng 10 minuto bago pumasok ang mag-ama na si Kent. Lance, salamat. Biglang lumuhad si Kent sa harap ni Lance. Uncle Kent, huwag mo akong babayaran, bumangon ka. Agad na tinulungan ni Lance si Kent na tumayo. Biglang lumuhad si Kent para pasalamatan si Lance, hindi lang dahil sa isang dahilan para buhayin si Sally, may isa pang dahilan, sa taong ito, bilang manugang ng pamilyang Carter, si Kent ay nabubuhay ng maayos. Superior na buhay, hawak niya ngayon ang isang grupo sa kanyang mga kamay na may halaga sa pamilihan na higit sa 100 bilyon, at ang kanyang asawang si Jian ay ang ministro ng pananalapi ng lalawigan ng Tainan, na katumbas ng ministro ng pananalapi ng isang bansa, sa ngayon. Dahil nag-aalala ang mga mixed gentry circles, talagang hindi ang sinabi. Masyadong marami ang ibinigay sa kanya ni Lance. Uncle Kent, huwag kang ganito sa hinaharap, ang ginawa ko sa iyo ay isang pagpapakita lamang ng mga kamay. Sige, maganda ang pakikipag-chat mo kay Sally, lalabas ako kasama si Bella at Elsa. Sumunod, umalis sa bilya sina Lance, Bella at Elsa Sara. Si Elsa ay dating pulis dito kahit papaano, bihira lang ang bumalik, kaya natural, pumunta siya sa Public Security Bureau para hanapin ang mga dati niyang kasamahan, at sinundan din ni Sara si Elsa. Naiwan si Lance kasama si Bella. Sinamahan ni Lance si Bella upang magbigay galang sa kanyang mga magulang. Medyo nanlumo si Bella nang makita niya na si Kent ay namumuhay na ngayon ng napakaganda at masayang buhay, ang kanyang pamilya ay muling pinagsama, at na siya ay nagpakasal sa isang babae mula sa pamilyang Carter at naging isang tao mula sa ang buong Tenan Mansions Gentry Circle. Sa simula, sila ni Sally ay parehong naging kasintahan ni Lance ng sabay. Ngayon, maayos na ang kalagayan ng ama ni Sally, at ang kanyang mga magulang, dahil namatay si Lance, ay kapwa babae rin ni Lance, kaya bakit nagkaroon ng malaking pagkakaiba, marahil ang kanyang mga magulang ay walang buhay upang tamasahin ito. Kinamayan ni Lance si Bella at sinabing, Bella, alam ko kung ano ang iniisip mo, nakita mo si Sally na ang kanyang ama ay may napakagandang buhay, habang ang iyong mga magulang ay pinatay ko, pati na rin ang aking babae, ginawa ko, hindi kita binibigyan ng kahit ano, ngunit sa halip ay naging ulila kita.